Pilipinas, una sa ating mga balita. Target ng Commission on Elections o COMELEC na matapos ang canvassing o bilangan ng boto ngayong araw Huwebes, Mayo 15. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na ng National Board of Canvassers ang halos lahat ng 175 certificates of canvass. Bunsod nito, inaasahan niyang matatapos ang canvassing mamayang gabi. Nabatid na ito rin ang kauna-unahan sa kasaysayan ng NBOC o NBOC na nakapag-canvass sila ng 58 COC sa unang araw pa lamang, habang umabot na rin sila sa 101 COC kahapon at may 16 na lang na COC ang natitirang bibilangin. Kung sakali ito na ang pinakamaaga at pinakamabilis na canvassing at maisasagawa na rin anya ang proklamasyon sa lahat ng mga nagwaging senador bukas, habang isusunod naman ang mga party lists. Pinayuhan naman ng isang election lawyer ang mga kandidato na patapusin muna ang isinasagawang random manual audit kung nagbabalak man silang magsampa ng election protest. Ito raw kasi ang magsisilbing batayan kung may tunay na panghahawakan ang anumang reklamo. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Hintayin muna ang resulta ng random manual audit bago maghain ng election protest. Ito ang naging rekomendasyon ng election lawyer na si Atty. Romy Macalintal sa panayam nito sa DZRH kaugnay sa mga kandidatong natalo ng eleksyon na naisip pa manual count ang naging botohan. Ayon kay Macalintal, mas nakabubuti ito dahil kung lumabas sa manual audit na mayroong malaking discrepancy sa bilangan ng physical votes at sa electronically transmitted na boto, ay mayroon silang magiging basehan upang ituloy ang election protest. Pero kung ang resulta ng random manual audit ay maganda naman, wala namang discrepancy na nakita, kung ay yung resulta ay nagtutugma yung pag-physical count ng mga official ballots at saka yung electronically transmitted ballots, ay mahirap na magprotesta. Parang walang magiging basihan. O walang basihan. Bago nito ay nagsimula na rin kahapon ang random manual audit ng Commission on Elections o COMELEC sa Pasay City na kumuha ng 726 random selected clustered precincts at isang online voting post para masuri kung tutugma ba ang naging bilangan. Aabot naman sa 6 na pong auditing teams mula sa Department of Education o DepEd na hindi naging electoral board ng eleksyon ang nanguna sa manual audit at inaasa matatapos sa loob ng 45 araw. Kung lima lamang ang lamang, yung 5 ang lamang, ng kalaban, abay magprotesta ka kasi baka may mga 10 o 20 na yung botante nagtuldok lamang o kaya nag-save ng napakaliit lamang na hindi na bilang ng makina. Opo. And under our law, sa ating jurisprudence natin, mga decision ng Korte Suprema, yung mga tuldok na yon, yung mga hindi nakaabot ng 25% threshold na pag-shade, yun ay binibilang yun. Dapat i-credit yun dun sa kandidato na kung saan nalagyan ng tuldok. Payo naman ni Macalintal na mas mabuti ring i-file ng protest kahit maliit lamang ang naging lamang sa nanalong kandidato. Sinabi rin ni Macalintal na mayroon lamang 10 araw matapos ang proklamasyon ng nanalong kandidato ang isang natalo para ihain ang kanilang election protest. Samantala, nauna na ring humiling ng manual count ang nakakulong na pastor at senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, kung saan base sa unofficial tally ay nasa ika-31 pwesto ito na mayroong higit 5 milyong boto. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon na ngayong araw ng Huwebes, ihanda pa rin ang payong dahil sabay na magpapaulan sa halos buong bansa ang easterly sa Hilaga at Intertropical Convergence Zone sa Timog. Asahan ng malakas na buhos ng ulan sa halos buong Mindanao, lalo na sa Soxargen, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro, gayon din sa Leyte, Eastern Samar at Isla ng Palawan. Sa bahagi naman ng Luzon, mataas din ang tsansa ng biglaan pero panandaliang thunderstorms, bunsod ng mataas na moisture na hatid ng easterly. Ngayong tanghali may banta pa rin ang delikadong 42 to 43 degrees Celsius na heat index sa 23 lugar sa bansa kung saan karamihan ay mula pa rin sa Luzon. Samantala nagbabala naman ng pag-asa sa posibilidad na may mabuong low pressure area sa timog silangan ng Mindanao sa susunod na 4 na araw at sabay na magpapaulan kasama ng ITCZ. Patuloy rin ang kanilang pagbabantay sa kanilang 13 monitoring stations sa posibilidad ng pagdeklara ng tag-ulan sa mga susunod na linggo.
Samantala, good news naman po para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa gobyerno. Simula kasi ngayong araw ay ilalabas na ang mid-year bonus na nakalaan para sa kanila. By sana all. Ang buong detalye alamin sa live report ni Miss Leth Narciso. Miss Leth, ikaw ba may natanggap na? Go ahead, Miss Leth. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na matatanggap na ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw, May 15. Kaugnay nito'y pinaalalahanan ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang lahat ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno na tiyakin ang timely release ng bonuses ng kanilang mga empleyado. Binanggit ni Pangandaman na nakasaad sa umiiral na rules and regulations na dapat maibigay ang mga bonus simula May 15. Ayon sa talihim, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na ang agarang pag-release ng mid-year bonus sa mga empleyado ay nararapat lamang bilang pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo, pagod at walang sawang paglilingkod sa mga kapwa Pilipino. Ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sahod. Ipinagkakaloob ito sa mga empleyado na nakapagserbisyo na ng 4 na buwan simula noong Hulyo ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Dapat ding satisfactory ang kanilang performance rating. Kabilang sa matatanggap ng mid-year bonus, ang lahat ng posisyon sa civilian personnel, regular man, casual o contractual, appointive o elective, full-time o part-time sa executive, legislative at judicial branches, gayon din ang mga nasa constitutional commissions at iba pang constitutional offices, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations na saklaw ng compensation and position classification system at mga nasa local government units. Kasama rin ang mga sundalo at pulis at mga tauhan ng Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard, at National Mapping and Resource Information Authority. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Malacanang, Miss Leth Narciso. Isa ang reckless driving sa mga pangunahing dahilan ng aksidente sa kalsada. Sa datos na inilabas ng Philippine National Police noong 2024, mahigit 80% sa mga road rage accident o incident ay dahil sa irresponsableng o road accident ay dahil sa irresponsableng pagmamaneho. Kaya labis ang paalala sa mga driver na maging responsable dahil ang mga ganitong aksidente ay kayang maiwasan kung paiiralin lang ang disiplina. Ano nga ba ang kaparusahan para sa reckless driving? Alamin sa report na ito. Nagtala ang pambansang pulisya para sa taong 2024 nang aabot sa 27,248 na kaso ng road accidents, kung saan naabot sa higit 2,000 katao ang nasawi. Ayon pa sa Philippine National Police o PNP, 87.17% sa mga aksidenteng ito ay dulot ng reckless driving o walang pag-iingat habang nagmamaneho. Ilan dito ay ang hindi tamang pag-overtake at pagliko, speeding, drunk driving, overloading na sasakyan at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ang ganitong hindi maingat na pagmamaneho ay pinagbabawal alinsunod sa definisyon ng reckless driving sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01. Nakapaloob dito ang hindi pinapayagan ng isang driver na magmaneho na walang pag-iingat at walang konsiderasyon sa mga batas trapiko, lalo na kung nagdudulot ito ng kapahamakan sa ibang tao. Ang mga mahuhuli dito ay maaaring maharap sa 2,000 pisong multa para sa first offense, habang 3,000 pisong multa naman ang para sa second offense, kasama na ang 3 buwan suspensyon ng lisensya at 10,000 pisong multa naman at 6 na buwang suspensyon ng lisensya ang para sa third offense. At kung uulit pa ito at lalagpas sa fourth offense, ay maaari nang maharap sa 10,000 multa at pag-revoke ng kanyang lisensya. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng showbiz nitong mga nagdaang araw lamang o laman ng social media ang umano'y higit 1 linggo ng nawawalang Viva Max actress na si Karen Lopez. Pero kagabi lang nagparamdam na ang aktres sa pamamagitan ng isang Facebook post kasunod ng inilabas na pahayag ng Quezon City Police District. Ang kanyang paliwanag sa report na ito.
Nagsorry ang Viva Max actress na si Karen Lopez matapos ang ilang araw na hindi pagpaparamdam. Ang aktres kasi napaulat na nawawala higit 1 linggo na ang nakalipas. Paliwanag dito, kinailangan niya lamang magpahinga upang makapag-focus sa kanyang sarili. May pinagdaanan lang umano itong mabigat mentally and emotionally. Sa huli, nagpasalamat si Lopez sa lahat ng mga nag-alala sa kanyang biglaang pagkawala at ngayon slowly getting better na raw siya. Lumantad ito ilang oras matapos linawin ng Quezon City Police District na wala pa silang natatanggap na formal complaint tungkol sa umano'y nawawalang aktres, kung kaya't hinikayat nito ang pamilya ni Lopez na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Nakasaad din ditong kabilang sa isinasagawa nilang investigasyon ay ang pakipag-ugnayan sa personal assistant na aktres at pagsusuri sa CCTV footage mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Buwan ng Enero nang maging bahagi ng Viva Artist Agency si Karen Lopez. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes, Mayo 15, 2025, araw ng sahod. Uy, kaya pala ang laki ng ngiti mo, partner. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.